Ako na po rito. Tulungan ko na po kayo dito sa mga dilata at instant noodles, sabi ni Olivia sa isang ginang. Hinigpitan ni Olivia ang tali ng kanyang nakapusod na buhok habang naglalagay ng isa pang pakete ng instant noodles sa eco bag na nasa harap niya. Pagod siya dahil sa kakaisip sa thesis pero may nangyaring sakuna, kaya tumulong siya sa pagpapak ng relief goods ng isang foundation malapit sa kanila. Palagi yung ginagawa ng mga magulang niya, kaya habang lumalaki, nai-engage niya talaga ang sarili sa pagtulong. Hindi sila mayaman pero hindi naman dahilan yon para hindi sila tumulong. Wala ng bigas, saad ng isang ginang. Tumingin naman siya sa mga sako. Lalapit na sana siya pero may isang moreno at matangkad na lalaki ang nagbuhat nun para sa kanila. Eto na po ang bigas, nakangiting sabi nito. Ngumiti naman ang ginang. Salamat, Baste. Nagkatingin na silang dalawa. Binigyan siya ni Baste ng isang ngiti. Hi, Olivia. Kumunot ang kanyang noo. Kilala mo ako? Tumawa naman ito. Oo, sikat ka sa school eh. Matalino ka saka magkatapat lang ang building natin. Pol-sci student ako. Tumango naman si Olivia. Okay. Sorry, kaunti lang din talaga ang kilala ko sa school. Busy kasi ako sa pag-aaral. Muling tumawa ang binata. Okay lang. May sumigaw na mukhang kaibigan ni Baste. Huy, Baste! Halika na! Ano yan? Nagpapapansin ka sa crush mo? Nalaki ang mga mata ni Baste. Umiwas naman ng tingin si Olivia. Sino ba namang hindi maiilang kapag narinig iyon? Sige. Babalik na ako rin, Olivia. Kapag kailangan niya ng tulong dito, tawagin niya lang ako. Sabi sa kanya ng binata. Tumango na lang siya at hindi na nagsalita. Magkakilala kayo ni Sebastian Iha? Tanong ng ginang sa kanya. Umiling naman si Olivia. Hindi po manang. Tumango-tango naman ito. Ganun ba? Akala ko pa naman, magkakilala kayo. Mabait na bata yan. Anak ng gobernador sa kabilang bayan. Pero mayor din kasi ang kuya niya rito at dito nag-aaral. Kaya dito siya namamalagi. Hindi niya kilala si Baste. Wala rin naman siyang pakialam sa pamilya ng mga politiko sa kanila. Hindi niya rin ito nakikita sa mga pangangampanya. Sa iisang school, hindi niya ito mapansin. Sa labas pa kaya? Gayunpaman, simula ng araw na yon, nakuha na ni Baste ang kanyang atensyon. Habang nagsasali ng bigas sa plastik, pansamantalang nasulyapan ni Olivia si Baste na tumutulong din sa iba. Nagbubuhat ito ng mabibigat na kahon nang hindi inuutusan. Nakikipagkwentuhan sa mga kasama nito at namimigay ng bottled water at pagkain sa mga napapagod na. Hindi ito nag-aastang mas mataas sa iba. Pare-pareho ang ngiti nito sa lahat. Tulungan na kita. Nakangiting sabi ni Baste sa kanya kahit medyo nag-aalangan. Marahan siyang tumango habang nagtitape ng mga maliliit na kahon. Regular ka ba dito? Tanong ni Baste habang nakaluhod silang magkatabi. Madalas din akong tumulong kapag may mga nasasalanta. Pero first time ko lang sa foundation na to. Parang ganon, sagot ni Olivia. Nagbo-volunteer ako kapag may oras. Medyo magulo kasi schedule ko dahil sa thesis namin. Sa kaamo ni Papa ang may-ari ng foundation na to. Since 15 years old ako, talagang tumutulong na kami dito. Scholar pa naman ako ni Madam. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakapag-aral sa college. Nang matapos nilang magpak at magwalis, tumayo silang sabay at pinagpag ang mga kamay. May saglit na katahimikan pa sa kanila. May tumawag kay Baste mula sa likod, pero hindi ito agad gumalaw. Gusto mo bang magmerienda? May bilihan ng merienda dyan sa tapat. Ililibre na kita, Olivia. Saad ni Baste. Napakurap si Olivia. Hindi na naman kailangang libre, pero sige. Napangiti naman agad ang binata. Hindi ito mukhang anak ng politiko. Sa kanya, sa sandaling iyon, isa lang itong simpleng binata na palangiti at may crush sa kanya. Simula ng araw na yon, mas napansin niya si Baste sa campus. Kapag nagkakasalubong sila, nagkakatinginan sila at ngumingiti sa isa't isa. Kapag lumalagpas sila, doon na sila parehong inaasar ng mga kaibigan. Simple lang si Baste, kaya mas lalo niya itong napapansin at nagugustuhan. Hindi halata rito na mayaman. Simpleng motor lang ang mayroon at simple lang manamit. At habang tumatagal na nakikilala niya ito, mas lalong lumalambot ang puso niya para kay Baste. Pauwi ka na? Tanong ni Baste na agad siyang inabutan isang araw. Oo,
Sagot naman ni Olivia. Lakad lang ako ng 15 minutos. Malapit lang ang bahay namin. Maya-maya'y nadaanan nila ang isang sari-sari store. Sa tabi ay may nagtitinda ng mga merienda at kape sa vending machine. Gusto mong umupo muna tayo dun sa bangko? Magkape muna tayo bago ka umuwi. Pero kung may gagawin ka, okay lang naman. Tinutukoy mo ba yung vending machine? Taas kilay niyang tanong. Umiinom ka ng ganong kape? Yan mismo. Oo naman. 3-in-1 nga umiinom ako pero mas madalas ako sa coffee stick lang. Sagot ni Baste nang may pagmamalaki. Mas favorite ko nga yung mga ganyang kape. Bahagya siyang namangha. Madalas din naman siyang magkape lalo na kapag inaaya siya ng mga kaklase sa coffee shop. Pero sa mga simple lang sila pumupunta. Kapag pupunta sila sa mahal, nililibre na lang siya. Alam niyang mayaman si Baste. Halata rin naman sa mga gamit nito kahit sabihin pang simple. Pero hindi niya rin talaga inasahan na kaya nitong makibagay sa mas mababa dito. Mapagkumbaba at hindi mayabang si Baste, kaya mas lalo siyang humanga. Nag-alinlangan si Olivia pero tumango pa rin. Sige, isang kape lang ha. Tahimik silang nagkape ng ilang minuto. May tricycle na dumaan, maingay at garalgal. Mula sa kabilang kanto, maririnig nila ang tunog ng mga batang nagbabasketball at isang ina na tinatawag ang anak pa uwi. Dito ka ba lumaki? Tanong bigla ni Baste. Tumango naman si Olivia. Dito pinanganak, dito lumaki. Gusto ko rito, sabi ni Baste habang lumilinga-linga. Payapa sa katahimik. Alam mo sigurong mayor si Kuya Nelson dito. Dito siya lumaki kasi magkaiba kami ng nanay. Dito rin siya nakapag-asawa, kaya dito niya napiling tumakbo. Nang manalo sa eleksyon, nanungkulan naman. Hindi ko alam, pero nakakagulat lang na hindi ka mayabang, marunong kang makinig, at hindi ka mukhang may gustong patunayan. Hindi napigilang sambit ni Olivia. Natawa naman ito. Estudyante pa lang ako, palamon pa ako sa amin. Bakit ako magyayabang kung wala pa naman akong mapapatunayan? Saka hindi rin naman ako marunong magyabang. Masyado ako mabait. Natawa rin si Olivia. Marami pa silang pinag-usapan. At habang tumatagal, mas nagiging komportable siyang kausap ang binata. Kailangan ko nang umuwi, saad ni Olivia habang tumatayo. Ihahatid na kita. Alok ni Baste. Napalimon siya kaagad. Ihahatid mo ako? Huwag na. Baka isipin ng mga magulang ko mandiligaw kita. Bawal pa ako magkaroon ng boyfriend habang nag-aaral. Alam kong patapos na ako sa pag-aaral pero pinagbabawalan ko pa rin ang sarili ko. Gusto kong ganap na talaga akong teacher at may nagawa na ako sa parents ko bago makipagrelasyon. Hindi mo ba kaya ng multitasking? Nangingiting tanong ni Baste. Kumunot ang noo ni Olivia. Multitasking ka dyan. Ano, pagsasabayin ko ang pangarap ko saka ikaw? Oo. Napakagatlabi si Baste at mahinang tumawa. Sige, tatanawin na lang kita kahit hanggang kanto lang. Para sure na nakauwi ka talaga. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako nanliligaw. Hindi pa. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Olivia. Naglakad sila ng magkatabi sa papadilim na kalye. Parang gumaan ang dibdib ni Olivia na parang may bumukas na bagay na matagal nang nakasara. Nang nasa kanto na sila, humarap siya kay Baste. Salamat sa paghatid at sa kape. Sana may next time pa. Sagot ni Baste. Huwag kang ngumiti ng ganyan. Para tayong nagde-date kahit kaunting oras lang. Parang hindi yata ako makakatulog mamaya. Sa susunod na relief drive sa Saturday, nandun ka ba ulit? Tanong ni Olivia. Oo, nandun ako. Nang sumapit ang Sabado, magkasama nga ulit sila sa relief drive. Sa pagkakataong yon, halos hindi na umalis sa tabi niya si Baste. Nakaupo si Olivia sa tabi ng isang karton ng mga delata. Mabilis at sanayang kilos habang inaayos ang laman nito. Kaunti lang ang mga volunteer ng araw na yon dahil sa maliit na storage lang naman sila naroon. Napatingala siya nang may marinig na pabulong ngunit mariin. Aray! Nandoon si Baste malapit sa loading area, hawak ang kamay at nakakunot ang noo. Nakakalat sa paanan nito ang mga lata ng corned beef na mukhang masyadong matalim ang gilid. Ayos ka lang ba? Tanong ni Olivia habang papalapit na. Mahina itong tumawa.
Nahulog lang, may matalas pala na delata rito. Hindi siguro dumaan sa quality control. Patingin nga ng sugat mo. Hinawakan na ni Olivia ang kamay nito bago pa ito makatanggi. Dumudugo na. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Baste. Gasgas lang yan. Matalim na tumingin si Olivia sa binata. Duguan ka, hindi lang yan gasgas. Tumigil ka muna dyan, gagamutin natin yan. Feeling malakas ka naman. Tahimik na nanatili si Baste habang ini-inspeksyon ni Olivia ang sugat. Hindi malalim pero may hiwa at patuloy pa rin ang pagtulo ng dugo. Kumuha siya ng tissue mula sa tote bag at pagkatapos nagsimulang halongkatin ang isang maliit na pouch. May dala ka talagang first aid kit sa bag? Tanong ni Baste habang aliw na aliw. Baka hindi mo talaga gustong maging teacher. Paano mo nalaman? Sagot niya habang nagbubukas ng first aid kit. Gusto ko talagang maging doktor pero panganay ako at mahal ang nursing. Hindi rin kasama sa offer na scholarship sa akin. Second choice ko naman ang education at mahilig ako sa mga bata kaya yun ang pinili ko. Ganun kasi talaga, may mga pangarap na kailangan i-give up para sa kapakanan ng iba. Maingat niyang pinindot ang bulak na may halong alkohol sa sugat. Pinunasan niya yon bago lagyan ng betadine. Huwag ka munang magbuhat, baka bumuka yan, mas lalo lang lumala. Wala to, gagaling na agad. May healing powers ba naman ang gumagamot sa akin? Ani Baste habang itinataas ang kamay na parang walang nangyari. Napairap si Olivia. Ewan ko sa'yo. Tumawa silang pareho. Nang matapos nilang ayusin ang huling batch ng mga supply, kinuha ni Baste ang jacket nito. Malayo ang sa inyo. Siguro naman magpapahatid ka na. Huwag ka mag-alala. May extra helmet ako saka mabagal ako magpatakbo. Hindi tayo tatabi sa mga malalaking sasakyan. Pero gusto ko sanang mag-date muna tayo kung okay lang sa'yo. Pero kung may kailangan kang gawin, okay lang din naman. Sige, wala naman akong kailangang gawin. Sagot ni Olivia habang pinipigilan ng sobrang pagngiti. Nagpunta sila sa isang simpleng restaurant na simple lang pero marami ang serving. Napansin niyang malakas kumain si Baste. Hindi niya pa naubos ang kanyang pagkain kaya si Baste na ang umubos ng mga natira. Hindi ka ba napapagod dito? Tanong ni Baste matapos uminom. Sa pagkain? Balik tanong ni Olivia. Natawa naman ang binata. Hindi, sa pagtulong ang sinasabi ko. Sa pagiging volunteer. Kaagad siyang umiling. Hindi naman, kasi kung lumalaki kang nakakakita ng paghihirap, mahirap na hindi tumulong. Saka pinalaki kami ni Mama at Papa na tumulong talaga. Sabi nila, palagi kaming nakakatanggap ng tulong kahit kanino. Para bang inaalagaan kami ng Diyos kahit mahirap kami. Kaya kapag kaya rin naming tumulong, binabalik lang namin sa iba. Marahang tumango si Baste. Ako naman, pumasok ako sa private schools. Aircon ng classrooms. Maganda rin ang bahay namin at may sarili akong kwarto. Lumaki ako ng maayos kahit na pangalawang pamilya kami ng mama ko. Hindi galit sa amin ang unang pamilya o ang mga kapatid ko kay Papa. Kasi maayos namang naghiwalay ang mga yon. Kompleto lahat ng kailangan ko. Baka nga sobra pa. Pero alam kong hindi ganun ang realidad ng lahat. Sumasama rin kasi ako minsan kapag may kampanya. Doon ako nakakakita ng mga mahihirap talaga at sobrang mga hikaw sa buhay. Lumakas ang tibok ng puso niya. Mata man niyang tiningnan ng binata. Batid ni Olivia na hindi pa yun ang lahat sa pagkatao nito. Marami pa siyang hindi nakikita kay Baste. Gayunpaman, alam niyang unti-unti nang nahuhulog ang kanyang damdamin. Kumusta na nga palang sugat mo? Tanong niya habang tinitingnan ng kamay nito. Itinaas nito ang kamay na parang trophy. Magaling na. Ikaw ba naman ang gumagamot? Natawa si Olivia. Tigilan mo ako. Too late. Hindi na kita titigilan. Kinindatan pa siya ni Baste. Masaya silang nagtagal sa pag-uusap. Hindi bongga, walang drama. Mga ganoong kasimpleng alaala na alam niyang hindi niya makakalimutan. Pagkatapos nun, sunod-sunod ang kanilang mga naging date. Habang tumatagal, mas lalo niya itong nakikilala at mas lalo silang nagkalapit. Sa kampanya po, Ma? Tanong ni Olivia isang araw. May susuportahan po tayong party list? Tumango naman ito. Oo anak, sa mga Rivera anak. Maganda naman nga kasi ang pamamalakad nila dito. Kaya gusto ng mga taga rito na Rivera pa rin. Napangiti naman si Olivia. Yun din naman ang gusto niya. Kaya sa kampanya, sumama siya bilang volunteer.
Nakikita niya rin si Baste halos araw-araw at palihim silang nagngingitian at nag-uusap. May pagkain ha? Tanong ni Baste sa kanya. Akala ko hindi kayo magluluto dito sa meeting de avance. Tumawa naman siya. Kulang sa volunteer, kaya kami nang gumawa. Alin ang niluto mo dyan? Tanong pa ni Baste. Tinuro niya naman ang adobong manok. Mabilis na kumuha ng plato ang binata. Kumuha ito ng maraming kanin at adobo. Natatawa pa siya dahil bawat subo ay pinupuri nito ang kanyang luto. Sa mga kampanya sa school, sa mga basketball court, kasama rin silang pamilya. Namimigay sila ng flyers, t-shirts, at mga pagkain sa mga supporters ng party list. Kapag may stage, nakikita niya si Baste na nakaupo roon bilang suporta sa mga Rivera. Yun nga lang, hindi niya mapigilang magselos kay Selena. Anak si Selena ng kaalyado ng mga Rivera. Nakikita niya kasing pinupunasan ni Selena ng pawis si Baste at nagkakatuwaan pa habang nag-uusap. Hindi pa nakatulong ang usap-usapan sa paligid. Tingnan mo yang si Baste sa kayang si Selena. Ang sweet sa isa't isa. Bagay na bagay. Sabi ng ginang na nasa tabi niya. Kumunot ang noo ni Olivia. Hindi niya nagugustuhan ang mga naririnig. Hindi niya mapigilan ang kanyang inis. Oh, Olivia, anong problema? Bakit ka nakabusangot dyan? Tanong ng kanyang mama. Napabuntong hininga siya. Wala po, masakit lang pong ulo ko. Uuwi na po muna ako, pagod na po ako. Bumahan naman ang pag-aalala sa mukha nito. Oh, sige, magpahinga ka muna sa atin. Ito ang susi. Marahang tumango si Olivia. Bago umalis, nagtagpo ang mga mata nila ni Baste. Binigyan niya ito ng matinding irap kaya umawang ang bibig nito. Hindi na siya lumingon pa at umalis na lang. Pagka-uwi sa bahay, nagbihis at natulog na muna siya. Masama naman talaga ang pakiramdam ni Olivia, pero mas sumama lang dahil sa selos na kanyang nararamdaman. Nang sumapit ang hapon, tinawagan siya ng kanyang ina sa cellphone. Nagising ba kita anak? Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ng kanyang mama. Marahan siyang tumango. Okay na po ma. Bakit po kayo napatawag? Maaga kaming uuwi. Wala na palang stock dyan. Mamamalengke ka muna tapos magluto ng hapunan ha. Bili ng kanyang ina. Nag-send na ako sa'yo ng pera, ikaw na ang bahala. Sumagot naman siya habang sinusuot ang tsinelas. Okay ma. Naghilamos na muna siya at nagsuklay. Hindi na rin siya nagpalit ng pajama. Kaya lang, habang nag-iinat sa harap ng bintana, ganoon na lang ang gulat niya nang makita si Baste sa tapat ng kanilang gate. Nakatayo ito at nakasandal sa motor, parang malalim ang iniisip. Hindi niya alam kung ilang oras na itong naroon. Lumabas agad siya sa bahay. Baste, anong ginagawa mo dyan? Hindi ba may pangangampanya pa kayo? Umalis ka na rito, baka may makakita pa sa'yo. Namungay ang mga mata ni Baste. Galit ka sa akin? Ha? Napalunok si Baste. Galit ka sa akin. Inirapan mo ako. Bakit? May nagawa ba akong mali? Wala. Napabuntong hininga si Olivia. Sige na, bumalik ka na ron. Marami pa akong gagawin. Napanguso ito. Bakit ka nga galit? Hindi nga ako galit. Bumalik ka na ron. Baka hanapin ka nila. Sige na. Marami pa akong gagawin. Mamamalengke ako, magluluto ng hapunan, saka maglilinis. Mamaya, parating ng pamilya ko. Saad ni Olivia at hindi pinapahalata kung saan nanggagaling ang pagtataray niya kanina. Napalingon siya sa paligid. Kinakabahan na siya na baka may makakita pa kay Basti roon. Pero mukhang hindi ito aalis nang hindi niya sinasabi. Okay, sasabihin ko na. Napabuntong hininga si Olivia. Nagsiselos ako sa inyo ni Selena. Naiinis ako. Bagay daw kayo, sabi ng ibang volunteers. Hinawakan agad nito ang kanyang kamay. Huwag ka magselos. Wala naman akong gusto kay Selena. Kung hindi klaro sa'yo, gusto kong sabihin ikaw ang gusto ko. Sa'yo lang ako nababagay. Bumilis ang tibok ng puso ni Olivia. Yun ang unang beses na naging vocal talaga si Basti sa kanya. Halo-halo ang kanyang nararamdaman. Galit ka pa? Malambing na tanong nito. Umiling naman siya. Mataman siyang tiningnan ni Baste. Hindi mo na ako tatarayan. Umiling siyang muli. Napangiti na si Baste. Sandali pa silang nag-usap. Maya-may umalis na rin naman ito dahil hinahanap na ng mga Rivera. Habang tumatagal, nagkakaroon ng assurance sa puso ni Olivia.
Palagi nitong pinaparamdam na siya lang at pinahahalagahan niya iyon. Matagal na akong hindi nagpalipad ng saranggola, sabi ni Olivia habang pinapanood ang mga bata sa parke. Dati ginagawa ko lang gamit ang plastic at barbecue sticks. Yung mga kapatid ko kasi gustong gusto. Wala naman si Papa palagi sa bahay dati kaya ako ang gumagawa para sa kanila. Umupo si Baste ng mas komportable sa bench. Ako, binibili ako ni Mama sa mall. Yung may mga magagandang design pa at palikpik. Una pa lang nabugso ng hangin, naputol na agad ang tali. Umiyak ako ng buong araw. Ikaw? Umiyak dahil sa saranggola? Mas maganda kasing gumawa na lang. Mas malalakihan mo pa. Ang sa amin dati, malaki para kitang-kita sa langit. Nakangiting sabi ni Olivia. Pareho silang natawa. May hanging dumaan. Ginulong mga dahon ng mangga sa taas. Isa sa mga saranggola ang bumaba pero muling lumipad. Kaya napatingin si Olivia roon. Pero muling bumalik ang tingin ni Olivia sa binata nang magsalita ito. Gusto ng papa ko na tumakbo ako sa politika balang araw. Saad ni Baste. Napalingon si Olivia. Gusto mo ba yon? Alam nyo, malinis naman ang records ng pamilya nyo. Ikaw din, alam ko may pakiramdam ka sa mga mahihirap. Sa tingin ko, darating ang araw na magiging mabuti kang public servant. Kaya ko kaya yun? Mas malaking pressure. Napabuntong hininga ito. Pero lagi kong iniisip, anong silbi kung lalayo ako sa ganito? Parang pinanganak ako para sumunod sa yapak nila. Wala namang kaso sa akin. Gusto ko rin namang maglingkod sa bayan. Wala siyang masabi. Malakas at mabagal ang tibok ng puso niya. Pareho nilang tinitingnan ang kanilang mga labi. Pinipilit ko pa rin ayusin ang sarili ko. Tapat na sabi ni Olivia. Hindi ako madaling mahalin kasi mas marami akong priorities. Saka ako magpo-focus sa love life ng bonggang-bongga kapag nagawa ko ng mga nauna kong priority bago ka dumating. Alam ko naman yun. Hindi naman kita minamadali. Maamo ang ngiti ni Baste. Ako rin naman, may mga gusto munang gawin pero nandito ako. At hindi ako aalis. Maliban na lang kung ikaw ang magsabi. Napakagatlabi si Olivia at gusto nang sabihin ang matagal na pinag-isipan. Okay, pwede namang tayo na habang ginagawa ko ang mga pangarap ko. Ganun din sa'yo. Pwede naman sigurong mahalin natin ang isa't isa habang teacher ako at abogado ka naman. Sige, boyfriend na muna kita. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Baste. Hinalikan ng binata ang kanyang kamay at sa unang pagkakataon, hindi na gustong tumakbo ni Olivia. Sa mga lumipas na buwan, nakagraduate na rin sa wakas si Olivia. Nag-celebrate siya kasama ang pamilya, pero nagkaroon din siya ng celebration kasama si Baste. Pasensya na, hindi pa kita maipakilala sa mga magulang ko. Ipakikilala kita kapag nakapasa na ako sa board exam at nagkaroon ng trabaho. Baka kasi madisappoint sila kapag nalaman nilang nag-boyfriend agad ako kagagraduate ko lang. Sabi ni Olivia rito. Tumango naman ang kanyang nobyo. Ayos lang, naiintindihan ko rin naman. Hindi ako nagmamadali. Kahit na mas magandang makilala ko sila bilang respeto. Kung anong gusto mo, igagalang ko yon. Napangiti si Olivia. Sobrang maunawain talaga si Baste. Hindi siya nagkamali ng lalaking pinili. Ipapakilala kita sa parents ko. Nakangiting sabi ni Baste sa kanya. Napasinghap siya. Ha? Sigurado ka ba? Isinubsob ni Baste ang mukha sa tenga niya. Oo, siguradong sigurado. Pinakilala na nga siya ni Baste sa pamilya nito. Labis ang kabang kanyang naramdaman. Hindi naman kasi siya mayaman. Sumusuporta sila sa mga Rivera pagdating sa politika. Pero sino lang ba sila kapag tinapat sa pamilya ng mga ito? Alam niyang mayaman ang mga Rivera, pero hindi niya inasahang ganoon kayaman. Dinala siya ni Baste sa mismong ancestral house ng mga Rivera. Ang laki ng bahay niyo. Bakit pakiramdam ko buong angkan niyong makikilala ko? Tanong niya kay Baste. Tumawa naman ang binata. Huwag kang mag-alala. Family ko lang, Olivia. Okay ka lang? Anong nararamdaman mo? Ngumiti siya ng bahagya. Kinakabahan lang. Magugustuhan ka nila. Bulong ni Baste at hinalikan ng likod ng kanyang kamay. Gusto kita. Kaya dapat gustuhin ka rin nila. Tumango siya pero hindi nawala ang kaba sa dibdib. Inihatid sila ng katulong sa receiving area kung saan naroon sina Governor Rivera at ang nanay ni Baste. Mama, Papa, Ate Bianca, Kuya Leon, eto si Olivia.
may pagmamalaking pakilala ni Baste. Lumapit si Olivia at magalang na yumuko. Magandang gabi po. Salamat po sa paanyaya. Tumayo agad ang ina ni Baste at hinalikan siya sa pisngi. Siyempre iha, ikinalulugod ka naming makilala. Inabot ni Governor Rivera ang kamay para kamayan siya. Maligayang pagdating sa aming tahanan. Maayos naman ang simula ng usapan. Nagtanong ang mga ito tungkol sa pagiging guro niya at sinagot niya yon ng may kumpiyansa. Nagtuturo pa po ako sa isang maliit na paaralan malapit sa barangay namin. Paliwanag ni Olivia. Galing po ako sa simpleng pamilya. Tahimik ang sumunod na sandali. Maikli lang pero sapat na upang mapansin ni Olivia. Tumingin si Bianca sa wine glass nito at napailing. Naglinis ng lalamunan si Governor Rivera. Admirable ang ganyang trabaho. Hindi lahat kayang magtiyaga sa bata. At sa sweldo, bulong ni Bianca. Maliit, hindi naman siya master teacher, right? Bianca, mahinang saway ni Baste. Kagagraduate niya pa lang. Nagkunwaring walang narinig si Olivia. Ramdam niyang ayaw sa kanya ng mga Rivera para kay Baste. Habang pauwi, tila lumulutang si Olivia. Hindi nila ako gusto. Umawang ang bibig ng kanyang boyfriend. Olivia, hindi ko alam. Napabuntong hininga siya. Siguro hindi lang talaga ako nababagay sa mundo mo. Ang mahalaga, gusto mo naman ako, di ba? Humarap si Basti sa kanya. Mahal kita. Ikaw ang mundo ko. Wala akong pakialam kahit ayaw nila sa'yo. I'm sorry na dinala pa kita ron. Problema yon para kay Olivia pero hindi niya nalang sinabi kay Baste. Ayaw niyang dibdibin yon. Abala rin sa pag-aaral sa law school si Baste. Ayaw niyang istorbohin ito sa mga nararamdaman niya. Pero mukhang darating ang isang araw na mapapagtanto niyang maling nagbigay siya ng pagkakataon kay Baste para siya'y saktan. Isang araw, dumating ang isang kahon na may lamang damit para kay Olivia. Sinabi niya na lang na galing yun sa kanyang kaibigan at may party na kailangang daluhan. Pero ang totoo, galing yon sa mama ni Baste. Nakatingin si Olivia sa cream-colored na damit na gawa sa satin. Galing nga talaga yon sa mga Rivera. Kinuha niyang cellphone at tinawagan si Baste pero hindi naman ito sumagot. Nag-aalangan man, nag-asikaso pa rin si Olivia. Ilang oras ang lumipas, nakatitig siya sa refleksyon sa salamin. Dadalo siya sa nasabing party na hindi niya naman alam kung para saan. Dumating si Olivia ng taas na kahit pa nagwawala ang kaba sa kanyang dibdib. Kinuha ng valet ang kanyang pangalan. May waiter na nag-alok ng champagne. Agad nagsimula ang mga tingin sa kanya. Gusto niya na sanang umalis nang biglang dumilim ang mga ilaw at may nagsalita sa microphone. Ladies and gentlemen, isa pong espesyal na gabi ito para sa pamilya Rivera. Itaas natin ang ating mga baso para sa isang pagsasanib na hindi lang puso ang pinagtitibay, kundi pati ang mga legacy ng bawat pamilya. Mangyaring salubungin natin Sebastian Rivera at ang kanyang fiancée, Selena de Alba. Nanigas si Olivia sa kinatatayuan. Nagpalakpakan ang mga tao. May tumutok na ilaw sa unahan. Naroon ang mga ito. Si Selena na nakangiti at Baste na seryoso lang ang mukha. At pagkatapos, lumingon si Selena, ngumiti at hinalikan pa sa labi si Baste. Nagulat naman ang binata pero wala na siyang pakialam. Mas may pakialam si Olivia sa puso niyang parang dinurog ng paulit-ulit. Malakas ang kabog ng dibdib niya. Lumabo ang paningin ni Olivia dahil sa mga luha. Tumalikod siya para umalis, pero may bumangga sa kanya. Nahulog ang tray ng mga baso ng champagne sa marmol na sahig. Lumingon ang lahat kay Olivia. Napatingin din si Baste. Umawang ang bibig nito, pero tumatakbo na si Olivia papalayo. Olivia! Hinabol siya ni Baste. Nahawakan nito ang pulsuhan niya nang nasa may gate na siya. Please! Sandali lang. Pinigtas niya ang kamay nito. Huwag mo akong hawakan. Sinubukan siyang hawakan ni Baste. Olivia, bakit nandito ka? Hindi mo alam na i-aanunsyo ang engagement mo? Singhal niya rito. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Bakit mo ako pinayagang dumalo sa lintik na engagement mo suot ang damit na to para lang panoorin ang fiancé mo na halikan ka? Baka pati kasal niyo na mismo invited pa ako. Please, makinig ka muna. Biglang saad ni Baste na puno ng takot ang boses at mga mata.
Gusto yun ng mga magulang ko. Matagal nang napagkasunduan yun bago pa man kita makilala. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Natakot akong iwan mo ako. Kaya ang ginawa mo, pinahiya mo ako sa harap ng buong mundo mo? Nanginginig ang boses niya. Pinaniwala mo ako may binubuo tayong kinabukasan para sa ating dalawa. Paasa ka. Ipinangako ka na pala sa iba. Ginawa mo pa sa akin to. Namumuo ang mga luha nito. Hindi ko yun sinangayunan. Hindi ko siya hinalikan pabalik. Gagawa ko ng paraan para hindi matuloy ang kasal namin. Magtiwala ka lang. Ikaw ang mahal ko. Ayoko na. Hinawakan siya ni Baste. Pakiusap. Huwag mo tong tapusin. Kaya pa nating ayusin to. Ayoko ng kwento ng pagmamahalang magulo. Ayoko ng ganito na ayaw sa akin ng pamilya mo na may gusto silang mas mayaman, mas maganda at mas may class para sa'yo. Ang gusto ko, simple lang, Baste. At ikaw, ang mundo mo hindi kailanman naging simple. Bakit kasi ang syung ako? Alam ko mayaman ka pero pinatulan pa kita. Dinamay mo pa ako sa gulo ng pamilya mo. Huwag kang magpapakita sa akin kahit kailan. Ang kapal ng mukha mo. Pinunasan agad ni Olivia ang mga tumulong luha. Lumakad siya papalayo sa gabi. At sa bawat hakbang, sumasabay ang mga luha niyang paulit-ulit na pumapatak. At sa bawat hakbang, sumasabay ang mga luha niyang paulit-ulit na pumapatak. At sa pagkakataong yon, alam niyang tapos na talaga ang lahat sa kanila ni Baste. Pagkatapos ng gabing yon, natapos na nga ang relasyon nila ni Baste. Hindi niya na ito muling nakita pa. Ang alam niya, may tinanggap itong scholarship offer sa ibang bansa. Wala na siyang pakialam, hanggang doon na lang ang pakikibalita ni Olivia kay Baste. Ni walang nakaalam kahit isa sa pamilya niya na nagkaroon siya ng boyfriend. Tanging si Dana na best friend niya lang ang nakaalam. Ang alam ng lahat, kaibigan niya lang si Baste. Mabuti na rin na hindi niya pinakilala. Dumaan lang naman pala kasi sa buhay niya ang binata. Lumipas ang mga taon, nag-focus na lang si Olivia sa pagiging teacher. Kahit paano, napaayos niya naman ang bahay nila. Tumulong din siya sa pagpapaaral ng dalawa niya pang kapatid. Na-assign siya sa bundok, pero bumaba na ulit at ngayon sa malaking public school na siya nagtuturo. Kulang sa preschool teacher, kaya doon na muna siya inilagay. Kapag meron ng bagong teacher, saka siya ibabalik sa grade 5 pupils. Teacher Olivia, invisible po bang asawa niyo? Tanong ng isa niyang estudyanteng babae. Napakurap si Olivia sa tanong na yon. Nakaluhod siya sa tabi ni Bea na abalang-abala sa pagdikit ng shape sa papel. Sa paligid nila, ang ibang preschoolers na abala rin sa ginagawa. Ang asawa ko? Ulit ni Olivia. Wala naman akong asawa. Tumango si Bea. Sabi po ni Teacher Dana, kasal ka na raw po sa chok mo. Pwede po ba yon? Natawa si Olivia. Nako, wag mo nalang intindihin ang mga sinasabi ni Teacher Dana. Sasawayin niya talaga si Dana mamaya. Pati sa mga bata, chinichismis pa siya. Pagsapit ng uwian, balot na si Olivia ng glitters dahil sa activity nila kanina ng mga estudyante niya. Nagpaalam siya sa mga estudyante at isinara ang gate ng classroom. Nasa tabi niya na si Dana at may hawak na 2 baso ng iced coffee. Inabot nito ang isa kay Olivia. Kasal ka pa rin ba sa chok mo? Ikaw nagsabi nun? Tinanong sa akin ng bata. Ikaw talaga, Dana? Mga bata pa yan kung ano-ano nang sinasabi mo. Saad ni Olivia at humigop sa kanyang iced coffee. Tumawa naman ito. Mag-asawa ka na kasi, ma'am. Aba naman, 35 ka na. Umirap si Olivia habang umiinom. Wala lang talaga akong interes. Saka hindi ko pa nakikita ang lalaking mapapangasawa ko. Ni wala nga naliligaw sa akin. Maganda naman ako. Stable na rin ang buhay. Hindi ko alam kung bakit hindi ako maligawan. Napailing si Dana. May interes ka. Takot ka lang. Hindi sumagot si Olivia. Tingnan mo, naiintindihan ko. Tuloy pa ni Dana. May totoo kang binuo sa lalaking yon at sinira niya. Pero Olivia, ilang taon nang lumipas. Ang daming lalaki dito sa bayan natin at walang fiancé katulad ng ex mo. Nanlaki ang mga mata niya nang maalala si Baste na kahit ilang taon nang lumipas, talagang naaapektuhan pa rin siya. Sino ba yon? Wala akong pakialam sa lalaking yon kahit saan pa siyang lupalop ng mundo. Ang baba naman ng standards na yan.
Hindi niya alam kung bakit hirap na hirap siyang maghanap. Simula nang ginawa sa kanya yun ni Baste, naging bitter na talaga siya. Hirap siyang makaahon, parang kahit na sinong lalaking sumubok sa kanya, ikukumpara niya lang kay Baste. Sinasaway niya ang sarili, pero hindi niya pa rin mapigilan. Ano na, Olivia? May ipapakilala ka na ba? Kailan ka ba magdadala ng nobyo rito, anak? Tanong ng kanyang ina. Hindi siya tumingin. Wala pa po, ma. Puro ka na lang wala. Sabat naman ng tatay ni Olivia. Pwede ka namang magkaroon ng boyfriend, anak. Asawa na nga dapat. Pero ni minsan wala kang dinalang lalaki dito. Tinatago mo ba sa amin o talagang wala? Wala pa po talaga. Sagot ni Olivia ng mahinahon. Wala pa talagang sapat para ipakilala. Mataas po ang standards ko, saka busy po ako sa school kaya wala pa rin po talagang time. Napabuntong hininga ang nanay niyang OA. Sa bilis ng takbo ng panahon, baka nasa wheelchair na ako hindi na kita maihatid sa altar. Dinaig ka pa ng kapatid mong may asawa at anak na. Ikaw ang panganay. Maganda pa. Ikaw ang inasahan ko mag-aasawa agad. Pero hanggang ngayon, wala pa. Nagsisimula na kaming mag-alala. Hindi mo naman pwedeng samahan palagi ang mga kapatid mo. Alam kong gusto mong mag-asawa, kaya medyo i-improve mo lang ang kalandian mo, anak. Hindi kami tututol basta magkaroon ka lang ng asawa. Hindi niya napigilang tumawa. Natatakot na rin naman siya. Pero ano bang gagawin niya kung wala? Kahit simpleng tricycle driver, walang gustong manligaw sa kanya. Tiningnan ni Olivia ang mga magulang. Ayos lang po ako, ma. May magandang trabaho ako, mabubuting kaibigan, at buhay na ipinagmamalaki ko. Sapat na naman po siguro to. Hindi, Olivia. Balumaning natugon ng papa niya. Mahirap pa rin na mag-isa sa buhay. Tumango si Olivia. Ayaw niyang ipaliwanag na hindi yon tungkol sa pagiging mag-isa, kundi sa tamang pagpili. Ayaw niyang magpadalos-dalos at magkamali ulit ng pinili. Ayaw niyang masaktan lang muli. Isang araw, dumalo si Olivia sa kanilang college reunion. Umaalingaw-ngaw ang tunog mula sa function hall. Nakatayo si Olivia sa tabi ng food table. Hawak-hawak ang isang baso ng orange juice habang nakikisali sa usapan. Olivia! Sigaw ni Marian. Hindi ka pa rin nagbabago. Hindi ka talaga tumatanda. Salamat. Sagot ni Olivia ng may ngiti. Hindi lang siguro ako masyadong stress. Nagsama-sama sila sa isang bilog na mesa. May mga kasal na't may mga anak, may mga sariling negosyo, may ilan ding nagtatrabaho na sa ibang bansa. Hanggang sa dumating ang pangaasar. So, Olivia, sabi ni Mark, ikaw na lang yata ang single dito, no? Oo nga, dagdag ni Jessa. Pati si Andrew na forever torpe noon, may asawa na ngayon. Nagtawanan ng lahat. Ngumiti si Olivia ng magalang. Kasama ko ang Choco sa buhay. Masaya kami. Hindi ko na kailangan ng asawa. Busy ako sa trabaho at gusto ko ng katahimikan. Katahimikan? Tawa ni Mark. Katahimikan o baka hindi ka pa nakaka-move on kay Baste? Biglang natahimik ang mesa. May humampas kay Mark sa pagiging insensitive nito. Natigilan naman si Olivia habang iniinom ang juice. Wala namang kaso sa kanya yon. Alam niyang mababanggit si Baste, lalo na't parte ito ng makulay niyang college life noon. Uy, sabad ni Marian. Pero in fairness, governor na siya ngayon. Sumunod din siya sa yapak ng pamilya niya sa politika. Grabe rin ang pagkagusto niya kay Olivia noon. Tuwing school fair, lagi siya nagvo-volunteer sa booth ni Olivia, kahit may student council duties pa siya. At nung Valentine's Day, nagpadala siya ng 12 roses na anonymous kuno. Pero alam naman natin na siya yon. In love na in love sa'yo si Baste. Akala namin kayong magkakatuluyan. Peking tumawa si Olivia. Huwag na nating pag-usapan ng wala rito. Saka pol-sci student naman yun dati. Pero sa kaloob-looban niya, may kirot na gumalaw. Kahit saan siya magpunta, pakiramdam niya may bakas ng Baste na mahal siya noon. Pagkatapos ng salo-salo, magkasamang naglakad sina Olivia at Dana sa tahimik na kalsada. Paglaon, ngumiti si Dana ng may kapilyahan. Alam mo kung ano kailangan mo? Hindi, pero alam kong sasabihin mo pa rin. Dating app! Singhal ni Dana.
Napairap naman siya. Dana, wag na naman. Ayoko sa mga foreigner. Nakakatakot. Baka gusto lang akong pakasalan para sa insurance at kapag dinala ako sa ibang bansa, patayin lang ako. Pakinggan mo muna kasi ako. Sabi ni Dana at hindi napigilang tumawa. Nasa 30s ka na, no? May maayos kang trabaho, mabait kang tao at magaling kang makipag-usap. Ano bang mawawala kung susubo ka lang? Ayokong makipagkilala sa screen. Gusto ko ng totoo. Gusto ko simple. Sagot naman ni Olivia. Ang simple, hindi nangangahulog ang imposible. Kontra naman ni Dana. At saka, tigilan mo ng pag-iwas sa lahat ng lalaki nagpaparamdam sa'yo. Be open. Hindi lang ang puso, kundi pati na rin ang pechay. Ang bastos mo talaga simula nang nagkaroon ka ng asawa. Puna ni Olivia sa kanyang kaibigan. Ayoko ng dating app. Mamaya scammer pala. Tumanggi na siya pero kinagabihan, nakahiga siya sa kama, nagbabasa ng mga mensahe sa group chat nila ng mga guro nang magpadala si Dana ng bagong link para sa dating app. Tumanggi na siya pero kinagabihan, nakahiga siya sa kama, nagbabasa ng mga mensahe sa group chat nilang mga guro nang magpadala si Dana ng bagong link para sa dating app. Matagal na nakatitig si Olivia sa mensahe. Medyo ang desperado ng dating na kailangan niya pang kumagat sa dating app para magkaroon ng bagong kilala at magkaroon ng boyfriend. At pagkatapos, marahil dahil sa inis o marahil dahil sa lungkot, pinatulan niya na lang ang dating app na yon. Nakasimangot si Olivia habang nakatitig sa screen. Kinabukasan, pinakita niya kay Dana ang profile niya roon. Biktima ng isang politikong charming, swipe sa sariling panganib, mahilig sa carbs, katahimikan, at mga taong bihirang magsuot ng barong. Tawang-tawa si Dana nang mabasa iyon. Ano namang bayo to? Paano ka makaka-move on yan? Bawat galaw mo, nakikita ko ang pagiging bitter mo. Bakit? Nakikita mo na ba ulit? Yummy si Governor Sebastian Rivera, no? Halos masamid si Olivia. Pakialam ko sa unggoy na yon. Wala akong pakialam kahit governor na siya. Butasin ko lang ang larawan niya sa tarpaulin o kaya lagyan ko ng sungay. Mukha naman siyang kurap. Hirap kasi sa inyo. Wala kayong maayos na closure kaya ang hirap sa'yo na makamove on, Olivia. Napansin ni Dan ang pananahimik niya. Alam mo, okay lang kung gusto mo ulit magmahal. Magmamahal naman talaga ako ulit. Mabilis na sagot ni Olivia. Baka kapag nagkita kami ng manlolokong yon at nalaman niyang siya lang ang naging ex-boyfriend ko, makapagyabang pa. Sa mga sumunod na araw, lagkit ng init ang sumama sa balat ni Olivia habang naglalakad sa plaza kasama ang kanyang pamilya. Kaarawan ng papa niya at ang tanging hiling nito ay isang plato ng sizzling sisig mula sa paborito nilang kainan. Napabuntong hininga siya nang makita ang Mang Darius Restaurant. Hindi na siya kumain ron simula nang maghiwalay sila ni Baste. Paborito rin kasi ni Baste ang sisig at doon sila palaging madalas kumain. Matagal na rin siyang hindi nakakakain doon. Pero ano naman, wala naman ron ang walang hiya niyang ex-boyfriend. Hindi niya makikita ron ang governor na wala namang kwenta. Pagdating nila sa maliit na open-air restaurant, huminto sila sa bungad, naghihintay na may mabakanteng mesa. Sa loob, karaniwang tunog ng pinggan, tawanan at kantang mula sa speaker ang bumalot sa paligid. Parang maraming tao ng araw na yon at mas maingay. At doon, nakita niya si Governor Sebastian Rivera. Anong ginagawa ng lalaking yan dito? Mahina niyang usal. Nakaupo ito sa harap ng isang mesa sa gitna. Nakasuot lang ng simpleng puting polo, walang bodyguard pero tila bitbit pa rin ang bigat ng kapangyarihan. Kausap nito si Mang Dario at tumatawa sa isang biro. Anak, natulala ka na dyan. Tara na, gutom na kami ng papa mo. Ang init kanina sa simbahan. Saad pa ng kanyang ina at bahagya na siyang itinulak papasok. Ha? Ma, uuwi na ako. Bulalas ni Olivia. Kumunot ang noo ng kanyang papa. Anong uuwi? Birthday ko ngayon, Olivia. Kapag hindi ka pumasok, magtatampo ako sa'yo. Ano bang problema? Wala naman po. Mahina na lang sagot ni Olivia. Napalingon si Baste sa tunog ng pinto at nagtama ang mga mata nila. Sandaling parang tumigil ang oras. Napigil ni Olivia ang kanyang hininga, pero ang hindi niya inaasahan ay ang ngiti ni Baste. Hindi yung ngiting ibinibigay nito sa madla.
Tila yon ang ngiting mayroon ito sa tuwing may date silang dalawa noon. Hanggang sa makaupo, ramdam niyang sumunod ang tingin ni Basti sa kanya. Nandito pala ang gobernador. Kaya pala parang abalang lahat. Sabi pa ng kanyang ama. Narinig niyang boses ni Mang Dario. Governor. Napalingon si Oliveron at mukhang sakalang nagising si Baste na kinakausap ito ni Mang Dario. Ano yun? Ngumiti naman si Mang Dario. Hindi ko alam na paborito mo pala talaga itong kainan namin. Masaya po talaga ako na pabalik-balik po kayo rito. Pabalik-balik siya rito? Kunot noong tanong ni Olivia sa sarili. Ibig sabihin, palaging nasa bayan na si Baste? Mabuti na lang, hindi ko siya palaging nakikita. Tumingin ang mama niya sa kanya. Ano bang binubulong-bulong mo dyan, anak? Mag-order ka na ng pagkain mo. Hindi ka ba nagugutom? Kinuha niya ng menu. Hindi niya nalang pinansin si Baste sa kabilang table. Kaya lang, magandang tanghali po. Nakangiting bati ni Baste sa mga magulang niya sabay tingin sa kanya. Umiwas agad siya ng tingin at nasamid na lang sa iced tea. Ngiti-ngiti naman ang papa ni Olivia. Ikaw pala, Gov. Parang dati lang, ama mo ang tinutulungan namin sa pangangampanya. Ngayon, ikaw nang sumunod. Mabuti at naalala mong supporters kami. Napangiti ulit si Baste. Siyempre naman po, maalala ko po talaga. Lalo na't may dinala po kayo sa aming maganda. Naubo muli si Olivia. Gusto niyang magmura kahit kakasimba niya lang sa araw na yon. Sino ba namang hindi ganon ang magiging reaksyon sa kanya nakatingin ang walang hiya niyang ex-boyfriend? Walang ideya ang pamilya nila na may past sila ng governor na nasa harap nila ngayon. Birthday ko, kaya kami nandito. Kaunting salo-salo lang. Natatawang sabi pa ng tatay ni Olivia. Tumawa naman si Baste at tumingin sa mga magulang niya. Opo, naku, happy birthday po. Kung ganon, ililibre ko na po ang kakainin nyo. Mag-order lang po kayo. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ng nanay ni Olivia. Maraming salamat. Ang bait mo talaga. Sige po, aalis na po ako pagkatapos ko pong mabayaran ang kakainin nyo. Sandaling sumulyap sa kanya si Baste na parang sa kanya nagpapaalam. Aalis na ako. Gustong-gusto niyang sapakin ang mukha nito para hindi na makangiti. Parang walang nangyari, parang hindi ito nawala. Parang hindi siya sinira para bigyan ng isang ngiting iyon. Habang kumakain, si Basti pa rin ang pinag-uusapan nila. Hindi matigil sa pagdaldal ang kanyang ina. Akala nga ng lahat na hindi na papasok sa politika yung si Baste. Hindi ba't itinakwilya ng mga Rivera? Sabi ng kanyang ina. Tumango naman ang tatay ni Olivia. Pero mukhang nasa puso talaga ni Baste ang paglilingkod. At aminin man natin o hindi, sa lahat ng mga Rivera na nagkaroon ng posisyon, si Baste ang may pinakamagaling na pamamalakad. Hindi na napigilang magsalita ni Olivia. Ano pong ibig niyong sabihin? Itinakwil po si Baste? Tumango naman ang kanyang ama. Oo anak, hindi namin alam kung anong dahilan. Basta hindi na siya kinikilala ng mga Rivera. Nang mangampanya yan, sarili niya lang pera at mga supporters. Walang tulong ng pamilya niya. Hindi mo alam kasi nasa bundok ka nun, nagtuturo. Simula nang marinig niya yon, hindi na matanggal sa isip ni Olivia. Hindi niya alam kung anong pwedeng maging rason para itakwil si Baste ng sarili nitong pamilya. Gayunpaman, pinilit niya na lang yung kalimutan. Kinagabihan, habang nag-i-scroll siya sa cellphone, may bagong mensaheng lumitaw mula sa dating app. From Boss Via. Biktima rin ng pusong wasak, pero naniniwala pa rin ako sa pangalawang pagkakataon, kahit hindi na karapat-dapat. Napatitig si Olivia sa mensahe. Biglang naguluhan ng dibdib niya. Hindi siya nag-reply. Medyo naiilang pa kasi siya. Hindi talaga mahilig si Olivia sa mga chat. Matanda na siya at bukod doon, kahit nung sila pa ni Baste, hindi sila pang call at text. Araw-araw naman kasi silang nagkikita noon, kaya hindi na kailangan noon. Kaya talagang kahit may dating app, tinatamad siyang mag-reply. Gusto niya ng kalandian pero tamad siyang lumandi. Pero habang tumatagal ang pakikipag-usap niya sa kachat niya na may username na Boss Via, iba ang pakiramdam. Parang natural lang ang daloy ng usapan nila na parang dalawang taong sabay na naghahagis ng bato sa iisang ilog. Hanggang isang araw, nagmungkahi na lang siya na mag-call na lang. Tumawag ito makalipas ang ilang minuto.
Miss Olivia, warning lang. Pangit ang boses ko sa cellphone. Natawa siya at nagulat sa gaan ng tono nito. Ako rin naman, pangit ang boses ko. Mga tinuturuan ko lang namang mga estudyante ang hindi nagrereklamo. Tingin nila may golden voice pa rin ako. Naging routine ang tawagan nila. Sa gabi nila ginagawa dahil sa kanya-kanyang trabaho. Maikling tawag tuwing lunch break. Minsan 5 minuto, minsan 1 oras. Pero kahit puno ng asaran, may manipis na sinulid ng pait na hindi maitatago ni Olivia. May nakarelasyon ako dati na anak ng politiko. Ngayon, politiko na rin siya. Kwento ni Olivia isang gabi. Natahimik naman ang kausap niya. Talaga ba? Oo, charming, matalino. Crush ako kaya naging crush ko na rin ng college. Ngumiti lang, parang wala nang kailangang sabihin para makuha ang gusto niya. Pero sinaktan niya ako eh. Ayaw sa akin ng pamilya niya. May fiancé na rin siya. Ayoko ng ganon. Hindi ko pinangarap ang magulong love life. Gusto ko lang ng simple, katulad ng mga magulang ko. Hindi sila mayaman pero mahal na mahal nilang isa't isa. I'm sorry, sabi ni Boss Via. Tumawa naman si Olivia. Bakit ka nagsasorry? Nagkukwento lang naman ako. Habang tumatagal ang usapan nila, mas lalo siyang nasasabik sa bawat tawag. Mas madali ang tawa niya. Sa lalaking kausap niya sa dating app, muling naging makulay ang buhay ni Olivia. Kilala mo ba si Governor Sebastian Rivera? Nakita ko siya kanina. Malumanay at dahan-dahang sabi ng binata mula sa kabilang linya. Yung governor na yon? Wala sigurong binuhat na sa ako ng bigas kahit kailan. Medyo naiinis niyang kwento. Mas magaling pa umarte ang mga politiko kaysa sa totoong artista. Hindi ko alam kung bakit naniniwala ang mga tao ron eh, manloloko naman yon. Medyo nawala siya sa mood dahil sa topic nilang dalawa. Kaya pinatay niya na lang ang tawag pagkatapos magpaalam. Ayaw niya talaga na may nagpapaalala sa kanya kay Baste. Hanggang isang araw, nagdesisyon na silang mag-meet up. Sa isang coffee shop, naghintay si Olivia. Kinakabahan niyang hinahalo ang kape, pilit binabaliwala ang kaba sa dibdib. Nasa tabi ng tasa ang kanyang cellphone. Tumunog ang maliit na kampana sa itaas ng pinto. Parang lumundag ang kanyang puso. Napalingon siya kagad sa entrance at nagulat siya nang makita roon si Baste. May hawak itong bouquet ng mga puting rosas. Olivia, mahinang usal nito. Mapait siyang tumawa. Ikaw ang nakilala ko sa dating app? Isang hakbang ang ginawa ni Baste. Tapos isa pa, at bago pa ito makalapit pang muli, tumayo na siya at agad kinuha ang bag. Mabilis ang pintig ng puso ni Olivia. Hindi niya kayang manatili. Umiwas siya at tumalikod, mabilis na naglakad papalabas ng coffee shop. Olivia! Tawag pa ni Baste sa kanya na humabol pa talaga. Napatigil siya ng isang hakbang, sapat lang para makahabol ito. Rinig niya ang maingat na hakbang ni Baste papalapit. Please, sabi nito, bigyan mo lang ako ng kaunting oras. Mahigpit ang pagkakakapit niya sa bag na parang yun na lang ang bumubuo sa kanya. Hindi ko alam kung anong iniisip mong ginagawa mo, pero hanggang ngayon, sinungaling ka pa rin. Sorry, desperado lang talaga akong makausap ka. Maramdaman ka ulit. Mahinang sabi ni Baste. Gusto ko lang magpaliwanag. Please, pakinggan mo lang ako. Olivia, pakiusap. Makinig ka muna. Makinig sa ano? Sa panibagong kasinungalingan mo? Singhal niya rito. Hindi ako nagsinungaling. Nanlaki ang mga mata ni Olivia. Talaga? Hindi ka nagsinungaling? Kasi para sa akin, parang nagsisinungaling ka na nang nakita ko kayong magkasama ni Selena sa engagement party nyo. Parang nagsisinungaling ka nang hindi mo sinabi sa akin na may fiancé ka na. Hindi ko siya pinili. Sagot ni Baste, halos nagsusumamo na sa kanya. Hindi ko siya ginusto. Hindi ko hiningi yun. Hindi mo hiningi? Bumaling si Olivia sa binata at naglalagablab ang mga mata. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi mo ipinaliwanag? Parang sinampal si Baste sa mga sinabi niya. Sinubukan kong ipaliwanag ang lahat pero ayaw mo makinig. Ayaw mo na akong makita, hindi ba? Kasi galit na galit ka. Galit din ako dahil inimbitahan ka ng mga magulang ko ron para insultuhin at pahiyain. Kaya naintindihan ko kung hindi mo na ako gustong bigyan ng pagkakataon. Pero nandito ulit ako. Kasi hanggang ngayon, kahit ilang taon ang lumipas, mahal pa rin kita.
Namumuo ang luha sa mga mata ni Olivia at mas matindi ang galit kaysa sa sakit. Wala akong pakialam. Hindi na kita mahal. Wala kang tapang para ipaglaban ako. Hindi ko alam kung anong gagawin. Bigla nitong sigaw. Nalilito ako sa pagitan ng gusto ng pamilya ko at ng gusto ko talaga. Akala ko kaya kong pagsabayin. Pero sa huli, nawala ka. Dahil hindi kita ipinaglaban. At kasalanan ko yun. Alam kong kasalanan ko kung bakit nawala ka sa akin. Umiling si Olivia. Pakiramdam niya pinagtatawanan sila ng tadhana. Gusto niyang magbukang matatag. Gusto niyang kontrolado ang lahat. Pero parang pinaglalaruan siya ng pagkakataon. Lahat ng pinaniniwalaan niya sa loob ng maraming taon, bigla na lang nagkandabuhol-buhol. Hindi mo ako ipinaglaban. Hindi mo sinubukan. Kasi ang pag-akyat mo palang sa stage na yon, walang kontra bilang fiancé ng Selena na yon. Isang pagtataksil na para sa akin. Nanginginig ang boses niya sa sama ng loob. Kahit sinabi mong mahal mo ako, siya pa rin ang mas pinili mo ng araw na yon. Napayuko si Baste. Sumpa ako, Olivia. Hindi ko siya pinili. Hindi tungkol sa kanya to. Tungkol sa akin to. Sa pamilya ko. Pinilit nila ako. Nahati ako sa kanila at sa buhay na gusto ko. Pero ikaw lang ang gusto ko. Siguradong sigurado na ako ngayon. Umurong ako sa kasal. Itinakwil na ako ng pamilya ko dahil ngayon, ikaw na ang pinipili ko. Sira ulo ka pala. Pinipili mo ako hindi naman kita babalikan. Anong akala mo? Ganito na lang? Ayoko ng sinungaling. Bulyaw ni Olivia. Lumapit si Baste at mas mahina na ang boses. Tinago ko lang sa iyo ang totoo kasi natakot ako. Natakot akong kung sasabihin ko ang totoo. Huli na. At nang mawala ka, hindi ko na alam kung paano kita haharapin ulit. Nakakatakot ang galit mo. Olivia, hindi ko kaya na magalit ka. Nanginginig ako kapag ikaw nang nagagalit sa akin. Napakagatlabi si Olivia at pinipigil ang bumagsak ang luha. Wala akong pakialam sa'yo, sa pamilya mo. Wala akong pakialam kay Selena o sa kung sino pa man. Inabot siya ni Baste pero umatras siya. Olivia, hindi ko sinasadyang saktan ka. Maniwala ka. Alam ko may pagkukulang ako pero gagawin ko ang lahat para itama to. Mas lalong bumigat ang dibdib niya sa bawat salitang naririnig. Gusto niyang maniwala, gusto niyang marinig ang mga salitang matagal niya nang hinihintay. Pero ang lahat ng sakit, lahat ng gabi ng pagtatanong at paglimot ay biglang bumalik. Pinunasan niya ang mga luhang ayaw tumigil. Hindi mo naiintindihan, hindi na ako yung dating ako. Hindi na ako yung babaeng hihintayin kang magbago ng isip. May sarili na akong buhay, Baste. May nabuo na akong mundo. At hindi kita pwedeng basta-bastang hayaang bumalik na parang ayos lang ang lahat. Lumuha na rin ang mga mata ni Baste. Huminga ng malalim si Olivia, pilit inaayos ang sarili. Gusto niyang tumalikod, gusto niyang iwan ang lahat ng sakit. Hindi na siya nakinig pa, tuluyan na siyang umalis. Wala siyang panahon para kausapin ng isang taong nagawa siyang saktan noon. Habang pauwi, iyak nang iyak si Olivia. Niloko na naman ako at ang nakakabaliw, isang tao na naman. Sinaraan ko pa siya bilang governor. Siya na pala na mismong gobernador ang kausap ko. Buisit? Nasasaktan siya dahil kahit niloko siya ni Basti noon, hindi niya maitatangging mabuti itong nanunungkulan. Wala siyang narinig na kahit anong katiwalian habang nakaupo ito sa posisyon. Sinisiraan niya lang naman kasi bitter siya. Pagka-uwi, dala pa rin ni Olivia ang bigat ng pag-uusap nila ni Baste. May mga lumang sugat na hindi pa pala tuluyang nagsara. Parang sinadya ng pagkakataon, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone mula sa bag. Tumatawag ang matalik niyang kaibigan na si Dana. Olivia? Sabi ni Teacher Dana na sobrang excited. Nasaan ka na? Kanina pa ako text ng text. Anong nangyari sa ka-meet up mo? Pogi ba? Huminga ng mabagal si Olivia habang nakasandal sa hamba ng pinto. Nasa bahay na ako. Bahay? Bakit? Okay ka lang ba? Tanong ni Dana. Parang iba ka. Anong nangyari sa date nyo? Kinagat ni Olivia ang kanyang labi habang pinipigilang tuluyang gumuho ang emosyon. Nakita ko siya, Dana. Nakita ko si Baste. Siya palang ka-meet up ko. Siya palang kausap ko all this time. Sandaling katahimikan ang pumuno sa kabilang linya bago muling nagsalita si Dana. Anong nangyari? Obviously, nag-walk out ka. Bumalik pa rin sa isip ni Olivia ang mga imahe ni Baste.
Ang mga bulaklak at ang mga paghingi ng tawad, ang katotohanang bakas sa mga mata nito. Ramdam niya pa rin ang galit, ang pagtataksil at ang kahihiyan ng mga alaala. Pero may isa pang damdamin, isang hindi niya mabigyan ng pangalan. Hindi mo pa rin siya mapatawad? Tanong ni Dana. Huminga ng malalim si Olivia at pinigilan ang pag-agos ng luha. Hindi ko na alam kung anong dapat kong maramdaman. Sabi niya, hindi niya raw pinili si Selena. Sabi niya, hindi niya ako sinadyang saktan. Pero parang ang hirap lang. Ang bigat-bigat para lang patawarin siya. Galit ako. Oo, galit ako na pinaniwala niya kung okay lang sa amin lahat. Na basta na lang siyang nawala. Pero sa totoo lang, mas nasasaktan ako. Sobrang sakit pa rin. Oo, pinagtabuyan ko siya pero hindi mo lang siya nag-effort para suyuin ako, para magtiyaga na maintindihan ko ang lahat. Pero hindi, ang ginawa niya, nag-abroad siya at doon nag-aral. Tapos ngayon, babalik-balik siya pagkatapos ng maraming taon. Hindi ako masasaktan ng ganito kung enough ang ginawa niyang paglaban para sa aming dalawa. Nabasag ang kanyang tinig at doon na tuluyang bumagsak ang mga luha ni Olivia. Ipinatong niyang mukha sa mga palad. Walang pakialam kahit marinig ni Dana ang mahihina niyang paghikbi. Hindi na niya inisip ang mga pader na matagal niyang itinayo. Sa sandaling yon, hinayaan niyang magiba ang lahat. Hindi ko hinayaang maramdaman ko to noon, sabi niya sa pagitan ng pag-iyak. Hindi ko hinayaang malungkot ako, basta ko nalang nilibing ang lahat. At ngayon, parang biglang bumalik ang lahat at hindi ko na alam kung paano haharapin. Sige lang, iiyak mo lang lahat, Olivia. Kaya kaganyan kasi wala kayong maayos na closure na dalawa. Pareho kayong nagkalabuan noon. Saad pa ni Dana sa kanya. Mukha siyang matatag sa panlabas pero puno ng peklat sa loob. Para sa mga panahong pilit niyang pinaniwalang okay lang siya kahit hindi. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang pagkatiwalaan, Dana. Ani Olivia habang paos na ang boses. Hindi ko rin alam kung gusto ko pa. Pero sa kabila ng lahat, mahal ko pa rin siya. Ramdam ko rin ang lahat ng yon pero mas nangingibabaw talagang sakit. Dahil hindi ka pa talaga nakapagpaalam. Malumanay na sagot ni Dana. Walang closure kasi hindi niya nilinaw sa'yo ang mga bagay na naguguluhan ka noon. Wala kang pagkakataong maghilom. Iniwan ka niyang may mga tanong kaya ngayon gumuho na naman ang mundo mo nang makita mo siya. Olivia, hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Hindi mo kailangang malaman lahat ng sagot kaagad. Pero kailangan mong bigyan ng sarili mo ng space para maramdaman ang lahat. Galit, sakit, pagkalito, hayaan mo lang sarili mo. At kailangan mong hayaan ang sarili mong maghilom. Pagkatapos, saka ka magpasya kung ano ang tama para sa'yo. Tumango si Olivia kahit alam niyang hindi siya nakikita ni Dana. Pinahid niya ang luha kahit hindi pa rin tumitigil sa pag-agos. Parang hindi ako makaalis, Dana. Parang naiwan ako sa ere at hindi ko alam kung paano makakausad. Pag-amin ni Olivia sa kanyang kaibigan. Hindi mo kailangang ayusin lahat agad-agad, sabi ni Dana at puno ng pang-unawa ang boses. Isa-isa lang, dahan-dahan. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Nandiyan ang sarili mo at sapat na yan. Huminga ng malalim si Olivia. Pakiramdam niya'y bahagyang lumuwag ang bigat sa kanyang dibdib. Salamat, Dana. Sobrang salamat. Nagpatuloy ang mga araw ni Olivia. Hindi niya na masyadong inisip pa si Baste. Pero isang araw, habang nasa school, nakita niya na lang si Baste sa school kung saan siya nagtatrabaho. Nagvo-volunteer ito sa mga ginagawa sa school. Halos lahat ng teachers namamangha sa ginagawa ng gobernador. Tuwing rest day, magvo-volunteer lang ito roon. May mga panahong pumupunta rin ito kahit may trabaho. Pero saglit lang at parang gusto lang makisilip o kaunting sulyap man lang sa kanya. Nagdadala ito ng pagkain para sa mga teacher at tinitingnan nito kung kakain ba siya. Pero kahit isa, wala siyang kinain sa mga dala ni Baste. Kainin mo naman, ito naman, pagkain yan. Natatawang sabi ni Dana. Halata namang ikaw lang ang gustong pakainin ni Gov. Dinadamay lang kami para hindi ka magalit. Hindi nga siya masaya kapag umuuwi dahil nakikita niyang hindi ka kumakain ng mga dala niya. Umiling siya at kinuha ang wallet. Wala akong pakialam sa mga dinadala niya. Pupunta ako sa kantin, doon ako kakain. Nandoon si Baste. Hindi nakapolo, walang kasamang bodyguard kundi nakasimple lang na polo at maong pants.
Parang isa lang sa mga volunteer na mga kalalakihang tumutulong tuwing weekend sa pagpipintura ng bagong tayong building. Kinagigiliwan si Baste ng mga tao, lalo na ng mga teacher. Nakikihalubilo ito sa ilan, pero palagi niyang nahuhuling nakatingin sa kanya. Parang gusto nitong lumapit para kausapin siya, pero gumagawa ng paraan si Olivia para makaiwas. May dala akong pagkain. Walang tinda sa kantin ngayon. Hindi ka pa kumakain. Mahinang sabi ni Basti sa kanya. Seryoso lang ang mukha ni Olivia. May baon akong pagkain. Dahil sa mga bulok na style ni Baste, napapansin na ng mga guro sa school na may something sa kanilang dalawa. Sa tingin mo ba para sa school talaga siya nandito? O may ibang dahilan? Biro ng isa, sabay sulyap kay Olivia. Napatuwid ng upo si Olivia habang pulang-pulang pisngi. Para sa mga bata siya nandito at para sa publicity na rin siguro, baka tatakbo ulit. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga salita, hindi niya maitatanggi ang katotohanan. May mas malalim pa. Nanunuyo si Baste sa kanya ng lantaran. Nakakainis na nakakabaliw din para kay Olivia. Gov, tawag niya rito. Natigilan si Baste sa ginagawa at bahagyang nagulat. Saglit itong natigilan, parang hindi pa sigurado kung ngingiti ba o magpapaliwanag. Olivia, Basti na lang. Wika ni Baste sa mas mahinahong boses na para siyang hinihele. Huminga siya ng malalim. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Gano'n na katagal to, Baste? Pag-volunteer ba talagang habol mo dito? Lumapit si Baste. Pinagmamasdan ang kanyang mukha na parang naghahanap ng pangunawa. Ginagawa ko naman to dati pa. Tayong dalawa, di ba? Mahilig tayong mag-volunteer kapag gawaing komunidad. Pero hindi ko rin itatangging nandito ako para sa'yo. Wala akong pakialam sa ginagawa mo. Singit ni Olivia sabay singhal ng inipo niyang inis. Kung para sa akin, tigilan mo na to dahil ayaw na kitang makita. Napansin niyang nadigas ang panga ni Baste. Hindi ko kayang sumunod sa gusto mo. Hindi na ako aalis katulad ng dati nang tinaboy mo ako. Hindi na ako duwag. Hindi mo kailangang lumaban kasi pinapangako ko sa'yo. Kaya na kitang bigyan ng simpleng relasyon na katulad ng gusto mo. Umiling si Baste, halatang nasasaktan pa rin. Hindi ko siya pinili. Sinubukan kong sabihin sa'yo pero ayaw mong makinig. Hindi ko hinihiling na kalimutan mo ang mga nagawa ko sa'yo. Sabi pa ni Baste. Ang hinihiling ko lang, isang pagkakataon para patunayan sa'yo na hindi na ako maduduwag na ipaglaban ka. Napapikit si Olivia at tinanggal ang kamay nito mula sa pagkakahawak. Hindi ko alam kung kaya ko maniwala. Hindi pa ngayon. Bahagyang tumungo si Baste. Maghihintay ako kung kailan ka handa. Tinalikuran niya na lang ito. Habang lumalayo si Olivia, nanatiling nakatayo si Basti roon. Hindi mabubura ang nakaraan at hindi basta-basta pwedeng balikan ng dati. Pero marahil may puwang pa para sa panibago. Ano tong chismis na naririnig ko? Nililigawan ka raw ng gobernador? Tanong ng kanyang ina. Napabuntong hininga si Olivia. Hindi po. Bakit? Sabi, nagpapapansin daw sa'yo palagi sa school. Tanong pa nito. Muli siyang huminga ng malalim at sinabi ng totoo. Naging boyfriend ko po siya dati. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ama. Ano? Nagkaroon ka pala ng boyfriend dati? Marahang tumango si Olivia. Opo, nung graduating na po ako sa college, naging boyfriend ko po si Gov. Nagkahiwalay lang po kami bago ko pa po siya maipakilala sa inyo. Titig na titig ang mga magulang niya sa kanya. Hindi siguro makapaniwala ang mga ito. Muling nagtanong ang kanyang ama. Bakit kayo naghiwalay? Malungkot siyang napangiti. Mata pobre po ang pamilya nila. May gusto po silang ibang babae para sa kanya. Sige po, aakyat na po ako sa kwarto ko. Umalis na siya roon sa sala. Nang makahiga sa kama, napabuntong hininga na lang siya. Gulong-gulo na ang isip ni Olivia. Hindi niya na alam kung anong mangyayari sa mga susunod pang araw. Lumipas ang mga araw, sa bawat paglingon ni Olivia, nandoon ito. Nakikita niya rin naman na masaya rin itong tumulong. Kaya hinayaan niya na lang, hindi na rin niya sinaway ang mga chismis. Olivia! Malumanay nitong bati at inilapag ang isang almusal sa kanyang desk. Binili kita kasi napadaan ako sa kainan ni Mang Dario. Tumaas ang mga kilay ni Olivia. Wala ka bang trabaho? Napakagatlabi si Baste. Meron naman. Saglit lang ako. Sinisikap ko lang na makadaan dito araw-araw.
Alam kong hindi ko kayang bawiin ang lahat ng nangyari. Pero kaya kong ipakita sa mga kilos ko na hindi na ako ang dating ako. Hindi na ako yung lalaking puro pangako pero walang paninindigan. Gusto kong buuin muli ang tiwala mo. Napalunok si Olivia. Nakikita kong nagsusumikap ka. Maingat na humakbang papalapit si Baste at naghahanap ng sagot sa mga mata niya. Pero hindi pa rin sapat, 'di ba? Hindi agad sumagot si Olivia. Sa halip, tumingin siya sa inayos na bookshelf saka muling hinarap si Baste. Ayokong nanunuyo ka. Nanliligaw ka ba? Oo, nanliligaw. Huminga ng malalim si Baste. Anong kailangan kong gawin, Olivia? Gagawin ko ang lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Olivia. Wala na akong kailangan mula sa iyo, Baste. Hindi ko na kailangan ng mga sorry mo. Hindi ko kailangan ng mga pangako mo. Matagal na. Nabuo ng buhay ko. Natutunan ko ng hanapin ang kaligayahan at katahimikan kahit wala ka. Natutunan kong mabuhay nang hindi ka kasama. Habang naglalakad siyang pabalik sa loob ng classroom, hindi na siya lumingon. Hindi niya na kailangan. Pinili niya ng sarili niya. Yun nga lang, mukhang wala kay Baste ang salitang pagsuko. Paulit-ulit itong sumubok kahit paulit-ulit niyang binabasted. Para bang si Olivia na lang ang napapagod katatanggi kay Baste. Ano na namang ginagawa mo rito? Tanong niya. Ma'am Olivia. Bati ni Baste na may bahagyang ngiti. Huminto si Olivia sa paglalakad. Huwag mo akong imam na parang hindi mo ako kilala. Napakagatlabi si Baste at mahinang tumawa. Dinalhan kita ng paborito mong sisig. Hindi niya yun kinuha. Hindi man lang niya tiningnan ang dala nito. Sa halip, napabuntong hininga siya. Hindi ka titigil, no? Umiling si Baste. Hindi hanggat hindi mo sinasabing tapos na talaga. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa pride, kundi dahil sa puso mo nang nagsabing wala na talaga. Tinitigan niya ito. Pagkatapos, tahimik siyang dumaan sa tabi nito at binuksan ang passenger seat ng sasakyan. Napakurap si Baste. Anong ginagawa mo? Ihatid mo na lang ako pa uwi. Sabi niya rito. Pagod na akong makipagtalo. Muli itong napakurap, parang hindi makapaniwala at saka napangiti. Oh, syempre. Gusto ko yun. Sige Olivia, kahit araw-araw pa. Habang binabaybay nila ang tahimik na kalsada, panay ang sulyap ni Basti sa kanya. Para itong high school na may crush. So, panimula ni Baste. Ibig bang sabihin ito, may second chance ako? Tumingin si Olivia sa bintana. Huwag mong sirain ang moment. Pagdating nila sa bahay, bukas na ang ilaw sa balkonahe. Ang nanay niya ay nagdidiling ng halaman at ang tatay naman niya ay nanonood ng TV. Pagkababa pa lang nila ng sasakyan, narinig niya ng tinig ng ina. Oh, sino yan? Kaibigan mo anak. Oh, Gov, ikaw pala. Nag-alinlangan si Olivia. Ma, pa, si Baste. Sumilip ang tatay niya sa bintana. Sino? Si Gov? Natawa si Baste at medyo nahihiya pa. Baste na lang po, ma'am, sir. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina, saka mabilis na tumingin sa kanya. Governor! Olivia, hindi mo man lang sinabing darating ang gobernador dito sa atin ngayon. Pritong tulingan lang ang ulam natin at munggo. Sana sinabihan mo ko para nakaluto ako ng karne dyan sa ref. Okay lang po yun. Nakangiting sabi ni Baste. Ex ko, ma, pa. Mabilis na paliwanag ni Olivia. Hindi siya magtatagal dito. Peking umubo si Baste. Actually po, parang nagutom po ako sa paghahatid sa anak ninyo. Manliligaw din po pala ako. Umaasang maging higit pa sa ex kung papayagan niya ako. Sana next ko pumunta dito hindi na ex ang pakilala sa akin. Tumaas naman ang mga kilay ni Olivia. Bakit pakiramdam niya siya ang mapipikot ni Baste at ng sarili niyang pamilya? Napapalakpak ang kanyang ina. Ay, manliligaw. Matagal-tagal na rin namin hindi narinig yung salitang yan. Halika muna. Kumain ka muna. Umiling si Olivia. Ma, baka busy siya. Gustong-gusto ko po. Sagot agad ni Baste at tumingin kay Olivia. Kung okay lang po sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya. Sige na nga. Masaya ang hapunan, puno ng tawa at mga komento. Napansin niya rin na maraming kumain ng kanin si Baste.
Kahit simple lang ang ulam, magana pa rin ito. Bakit ba siya magtataka? Isa sa mga nagustuhan niya rito ay ang pagiging simple. Magalang si Baste, palabiro at magaling makisama. Tinulungan pang nanay niya sa paghuhugas ng pinggan. Napansin ni Olivia ang ngiti sa mga labi ng mga magulang niya. Halatang botong-boto sa binata. Alam mo, ni minsan, hindi nagpakilala ng manliligaw si Olivia. Akala namin, ayaw niya ng mag-asawa. Nababahala na kami. Sabi ng kanyang ama. Pa, reklamo ni Olivia. Tumango ang kanyang ina. Sa trabaho lang siya nakatutok. Ngayong nasa 30 na siya, natatakot kaming tumandang mag-isa tong panganay namin. Matagal ko na po siyang hinihintay. Mahinang sabi ni Baste. At kung papayagan niya ako, hihingin ko na po agad ang kamay niya. Nanlaki ang mga mata ni Olivia. Ni hindi nga kita pinapayagang manligaw. Tapos, gusto mong asawa na agad? Ano ka? Sinuswerte? Tumawa lang ang mga ito. Napairap na lang siya. At sa sandaling yon, madaling nakuha ni Baste ang boto ng pamilya niya. Sige mga bata, simulan na natin ang pagtatanim ng mga halaman ha? Sigaw ni Olivia habang pumapalakpak para makuha ang atensyon ng mga bata na sumama sa tree planting. Tandaan, ang mga halaman na to ay magiging mga puno at sabay-sabay natin gagawin to tulad ng kung paano tayo nag-aalaga sa isa't isa. Nagpalakpakan at nagsigawan sa tuwa ang mga bata habang si Basti ay yumuko para tulungan ng isang batang babae sa punla nito. Maingat ang binata, mahinahon ang boses habang tinuturuan ng bata kung paano itanim ng tama. Hindi na iwasang mapatingin ni Olivia kay Baste. Napansin niya kung gaano ka-natural si Baste sa mga bata. Walang yabang, walang pakitang tao. Isang taong gusto ng tumulong at maging bahagi ng isang simpleng bagay na may saysay. Unti-unti na siyang nasasanay na muling maging bahagi ng buhay niya si Baste. Habang nakaluhod si Olivia sa tabi ng ilang estudyante, tinuturuan ang mga itong maingat na ilagay ang buto sa lupa, may munting boses na narinig sa likod niya. Teacher Olivia, asawa niyo po ba si Gov? Tumingin siya kay Baste na napangiti sa tanong ng bata kaya napairap siya. Hindi, kaibigan ko lang si Governor. Napailing na lang siya. Kasalanan niyo ng kalandian ni Baste kung ano-ano na tuloy ang iniisip ng mga bata. Tumango ang bata na tila ba naiintindihan. Akala ko po husband mo siya, Teacher Olivia. Inaalagaan ka po kasi ni Gov. Ganun po si Daddy kay Mommy. Kumindat pa sa kanya si Baste. Kaibigan na pala ako. Level up na. Pinandilatan niya ito ng mga mata. Magtanim ka na dyan. Gayunpaman, napangiti na rin si Olivia at ilang sandali, nalimutan niya kung gaano katagal mula nang huli niyang marinig ang sariling tawa. Hindi yung tawa ng isang pusong sugatan, kundi ng pusong unti-unti nang naghihilo. Alam mo, matagal ko nang pinagsisisihan ang lahat na nangyari sa atin. Mahinang sabi ni Baste. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung bakit hindi ko ginawang nararapat. Kung bakit hindi ko ipinaglaban ang relasyon natin. Tumingin si Olivia sa binata. Baste, napag-usapan na natin yan. Umiling si Baste. Alam ko, pero ayokong isipin mo na hindi ako nagmahal, na hindi kita pinili. Hindi ko yun kailanman tinigil. Nangilid ang mga luha ni Olivia sa senseridad ng boses ni Baste. Magulo ang kanyang damdamin. Masakit pa rin pero naroon din ang katotohanan sa bawat salita ni Baste. Mahinang boses ang namutawi sa labi niya. Hindi rin ako tumigil sa pag-iisip. Paano kaya kung naging ibang takbo ng lahat? Dugtong ni Baste, puno ng pag-unawa ang tinig. Ako rin, paulit-ulit kong tinatanong yan. Naninikip ang dibdib ni Olivia habang tinasa puso ang mga sinasabi ni Baste. Gusto niya magsalita pero hindi niya alam kung papaano. Paano niya ipapaliwanag ang pusong nasaktan ngunit hindi kailanman lubos na nakalimot. Matagal kitang kinamuhian, amin ni Olivia habang nakatitig sa lupa. Galit ako sa'yo dahil basta ka nalang nawala na para bang hindi ako sapat at nang malaman ko ang lahat, hindi ko alam kung paano ko iintindihin, paano ako muling magtitiwala. Dahan-dahang lumapit si Baste at kita sa mukha nito ang kahinaan. Hindi ko kailanman ginustong saktan ka. Alam kong nasaktan kita, pero sa sobrang pagtuon ko sa kagustuhan ng pamilya ko, hindi ko na nakitang mahalaga sa harap ko. Hindi kita nakita. Hindi alam ni Olivia kung paano tutugon,
Nasa kanya pa rin ang sugat pero may liwanag na ring pilit sumusulpot. Isang pag-asang hindi tuluyang namatay. Ilang taon niya nang sinusubukang kalimutan, pero heto si Baste ngayon, handang ibigay ang hindi nito na ibigay noon. Hindi ko alam kung anong gagawin sa lahat ng to, marahang wika ni Olivia habang nakatingin sa mga mata nito. Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin, Baste. Hindi ko alam kung kaya kong balikan ang dating tayo. Hindi ko hinihiling na balikan mo yon. Gusto kong magsimula tayo ulit. Gusto ko lang ipakita sa'yo na hindi na ako yung lalaking iniwan ka nun. Nagbago na ako, Olivia. Alam kong hindi ko na mababawi ang nakaraan, pero gusto kong patunayan sa'yo na totoo ako ngayon kung pagbibigyan mo lang ako. Mabilis ang tibok ng puso ni Olivia. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang maramdaman na iba na si Baste, pero hindi niya alam kung handa na ba siyang muling sumugal. Hinawakan niyang kamay ni Baste. Mahal pa rin kita. Natatakot akong sumugal sa'yo, pero mahal na mahal pa rin kita. At sa pagkakataong yon, tumulo ang mga luha nito. Pagbibigyan na niya ang mga puso nila. Baka naman sa pagkakataong yon, hindi na sila tuluyang masaktan. Muli silang nagkaroon ng relasyon. Bumawi na nga talaga si Baste sa kanya. Kaya hindi nagtagal, nagpakasal na rin naman sila at nagkaroon ng mga anak. Naalala mo ba yung unang beses nating umupo dito? Tanong ni Olivia. Natawa si Baste habang banayad na iginuguhit ng hindalaki ang likod ng kamay ni Olivia. Naalala ko, galit na galit ka sa akin. Wala akong ideya kung paano kita susuyuin. Ngumiti si Olivia, isang ngiting may kirot, dala ng mga alaalang hindi madaling limutin. Galit talaga ako. Hindi ko alam kung paano kita patatawarin. Pero Baste, mahirap yatang kamuhian ng taong paulit-ulit na pinapatunayan na karapat-dapat siyang mahalin. Mahigpit na pinisil ni Baste ang kanyang kamay. Salamat at hindi mo ko kinamuhian habang buhay. Dumaan ang mga anak nilang naghahabulan, tinatawanan ng isang makulay na saranggolang sumasayaw sa hangin. Tingnan mo sila, mahina niyang wika at puno ng pagmamahalang tinig. Ang saya ng mga anak mo, palagi namang nag-aaway. Natawa na sila pareho. Ang gulo palagi ng bahay dahil sa mga anak nila. Gayunpaman, nadidisiplina pa rin nila ang mga ito. Silang lahat sa atin, Olivia. Mahina ngunit damang emosyon sa boses ni Baste. Hindi ko alam na kaya ko palang magmahal ng ganito katindi hanggang sa nakita ko sila. Inabot ni Baste ang isang hibla ng buhok niya at itinabi sa kanyang tenga. Ang layo na ng narating natin. Wala na sigurong sapat na salita para pasalamatan ka sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon, Olivia. Hinawakan ni Olivia ang kamay nito. I love you. Sumandal si Olivia sa dibdib nito. Magkahawak kamay silang nakaupo sa upuan. Hindi na sila ang mga taong nagmahal at nasaktan. Mas matanda na sila ngayon, mas marunong at handang harapin ang katotohanang dala ng paglalakbay. Sa katahimikang yon, sa ilalim ng punong pinagtagpuan ng kanilang mga alaala, hinayaan ni Olivia ang sarili na maniwala sa hinaharap. Magkasama silang nanatili sa upuang yon, pinapanood ang kanilang mga anak na masayang naglalaro. Hindi perpekto, hindi palaging madali, pero masaya sila. At para kay Olivia, sapat na yon para ipagpasalamat sa may kapal. Ang kwentong ito ay nagtuturo na ang pag-ibig ay hindi isang perpektong pantasya, kundi isang paglalakbay ng pag-unlad, paghilom at pag-unawa. Ipinapakita nito na ang tunay na pagmamahal ay nangangailangan ng pagiging tapat, bukas at tuloy-tuloy na pagsisikap. Muli, eto po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat.